Good morning, madilim pa. Ano na, 5:45 dapat alis ako na mga 4:30 or 5 para bumiyahe for today. Kaso, muulan, nakakatamad pa umalis. Mas maganda kasi kung muulan, nasa biyahe na. Pero pag nasa bahay pa, tumuulan, nakakatamad umalis, basa ka agad. So, bubiyahe tayo pa norte ngayong araw na to. It's Friday, October 24. Kita-kits sa kalsada. Well, good morning again. 5:55 na. Late ako ng more than 1 hour sa pag-alis. Ito, umaambon pa rin, pero wala, sinugod ko na para ganun din naman. Huwag lang lalakas. Pag lumakas, obligado tayo huminto. Pero pag ganyan, kaya yan. Ambon-ambon lang. Kahit mabasa ng konti, huwag lang malakas. Medyo lumalabas na naman yung araw eh. Hindi rin muna ako jacket. Hindi pa naman mainit. Tayo dadaan sa... hindi. Unahin natin. Ang goal natin is mag-camp. So, ang biyahe ko is ako lang mag-isa dahil busy sila. Kapanalig busy. Tinanong ko siya noong nakaraan kung gusto niya bumiyahe. So, yun nga, busy siya. Si Boy Pacho, hindi niya kapakaya at may pasok din naman siya. So, suluhin muna natin doon at makabiyahe. 1 taon na tayong ako na hindi nakabiyahe ng norte. Ang huling biyahe ko ng norte is yung kasama ko pa yata si Kapanalig. Hindi na nasundan yung biyahe namin na yon. So, ngayon, solo tayo mabiyahe papunta norte. We will go to an event, camping event. Sana pagdating doon ay ang goal ko sana may pwesto. Kasi sa dami nung mag-attend sa event na yon, hindi ko alam kung pagdating ko ba ron meron pa akong mapupwestuhan. Ay, haring araw lumabas ka na naman. Yon, sana may mapupwestuhan pa sa dami. Halo-halo kasi yung campers na nandun. At sana magustuhan nyo itong vlog na to pagdating natin doon at sigurado ako mag-enjoy naman din ako doon. Kung may pwesto. Kasi pag wala, pahirapan. So, see you later sa kalsada. Well, ang nakakasama ng loob sa biyahe kong to, nilinis ko pa kahapon itong motor. Hapon ko pa siya nilinis para ako pag umaga sa biyahe magandang tignan, malinis na malinis ang motor. Etong bumungad sa atin, ulan, putik, pambira. Nakakatuwa ang panahon. Hapon ang init-init hanggang magandang bumiyahe. Ngayon walang kabog-abog, walang bagyo, walang tikatik ang ulan. Mukhang magtatagal pa tong ulan na to. Ay, mababasa at matutuyo tayo sa biyahe na to. Dito pa lang tayo sa Malabon pa rin. Boundary ng Malabon at Bulacan. Subukan nating dumaan sa sa looban para mas mabilis, hindi tayo magma-MacArthur Highway. Dito tayo sa Bulacan dadaan, sana walang baha kasi pag may baha malayo ang ikot natin. Ngayon umaaraw na doon sa kanila ron, pero dito sa Malabon mainit maulan pa rin, pambira. Wala naman tayo magagawa, ganyan talaga ang panahon. Magulo ang panahon. So, hindi ko alam kung isasama ko to sa vlog o hindi. Bumalik ako dahil naiwan ko ang aking mga lutuan, kaldero, and etc. pa.
Hindi pwedeng hindi babalik, hindi pwedeng hindi balikan, kaya nasayang ang almost 30 minutes nating tinakbo. Nasayang ang 30 minutes. So kung nandun tayo sana ng 7 hours ngayon, 7 hours and 30 minutes, may gulay. Yung biyahe pala natin na to ay nasa 200, almost 220 kilometers simula sa bahay. So dapat siya mga 6 hours and 20 minutes siguro, ganon. Kaso meron tayong mga paghinto-hinto kung saan-saan. Depende, kain, pahinga, may makita magandang site. Maabutin tayo ng 8 to 9 hours. Pero pilitin natin maaga. Kasi nga, yung rin, para may mapwestuhan pa rin sana na maayos. Dito na tayo sa Tawiran o Bando, Bulacan. So ito yung lumang tulay na sobrang luma na to, sobrang baku-baku na nito, napakatagal na ng tulay na to. So nagagawa sila ng bago. Kung makikita nyo dun sa mga, may luma akong vlog nagbike ako dati nung panahon ng pandemic, nagbabike ako dati dito Sobrang luma na talaga nitong tulay na to. Parang pag may dumadaan talagang iba na yung kaldag nito. Saka masyado nang mababa. Ang daming ibon, ganda Yan, dagat na yan, papunta na to sa dagat. Tagal na pala ng ginagawa ng tulay na to. Ngayon, tagal ko na rin kasi hindi napunta rito. Ang huling basta yun yata yung pagbabay ko dati, panahon pa ng pandemic yun, 2020, 2021. Yung medyo nakakalabas na yung tao. Lagi ako nagbabike dito pag umaga. Madaming nagbabike dati dito, saka jogging. Yung panahon na yun. Kasi napakaganda dito pag umaga. Pero ngayon, wala. Ayan, maputi kasi. Kasi nga yan, may ginagawa, maulan. Putik. Currently yan, dito tayo sa loob ng Bulacan. Yung mga Balubad ba to? Parang may nabasa ko Balubad, Bulacan. So yung dito is talagang probinsya pa rin. Yung vibes, ramdam mo na probinsya pa rin yung lugar. Kahit na may nagagandahang malaking bahay, pero may part na madadaanan ka na iba sa feeling. May makita ka pa rin kasi dito na lumang bahay Tapos mapuno, tahimik, pero lang sa mga sasakyan na dumadaan. Pero yung nakita nyo ngayon habang nagsasalita ako, wala yun. Pero kanina yung nalagpasan ko, iba yung vibes Ganda. Actually, itong dinadaanan ko is hindi ko rin alam. Susundan ko lang si Google kung saan tayo paraanin. Susundan ko lang siya. Mali, katulad yan, mali. Balik pala. Ito yung bahay, yung luma So dito pala tayo sa kaliwa. Parang Tabang Access Road daw to yun, dadaanan natin. Tabang Access Road.
First time ko lang makadaan dito. At andito na tayo sa Pampanga. Hindi ko lang alam kung anong Pampanga to. Apalit, Pampanga ba? Apalit ba una? Hanap tayo ng address. Basta, nasa Pampanga na tayo. Hanap tayo ng kainan sa gilid-gilid. Makapag-breakfast muna. It's 8 o'clock. Ay, sayang. Pares, ayaw ko ng pares. Ito medyo may kasi yung nagta-traffic ng konti dahil dito sa mga equipment na para dun sa LRT yata to. Yung mga dinadaanan ng relays. Kaya ito ngayon, loko-loko tong pickup. Anong gagawin mo dyan? Ayaw mo babante. Ayaw mo babante. Ito yung ba't? Paano ba yan? Okay, game. Let's go! Meron pa tayong, sabi ni Google Maps, 4 hours and 40 minutes. Mag-add tayo ng 2 hours para sa ating paghinto-hinto. Dito na tayo sa Minalin, Pampanga. Ewan ko, saan ba Minalin? Always a first time. Then, turn right. Ano to? Musileo. Dinadaanan natin, ano yata ito eh, yung para sa lahar, yung dike. May, ano ba tawag dito dati? Mega dike, hindi naman mega dike dito, lahar dike. Kasi nadaanan natin doon kanina, may may nagkukwari ng mga buhangin na lahar. Parang nadaan na yata ako minsan dito. May pinuntahan kami patay, puro lang kami nakamotor. Ganito rin yung tinaanan namin eh. Pero hindi ako sure kung dito rin yun. Papora kami ng Porac, Pampanga. Hindi ko alam kung eto rin yung dinaanan namin nun. Nakakatakot pala rito sumunod sa sakyan. Di mo makikita yung lubak. Buti na lang di ako nalaglag. Yan, may mga lubak sa gitna ang lalaki. So welcome to Guagua, Pampanga. Nabasa ko lang. Same pa rin, nandito pa rin tayo dumadaan sa river wall. Ano ba tawag dito? River bank.
Hindi talaga alam na. Kalimutan ko yung tawag dito sa pangharang sa mga lahar eh. So we're back on the main road. Nasa anong doon ba to? Jose Abad Santos Avenue. Para kang nasa Maynila lang ah. Jose Abad Santos. Pero nandito ka sa Pampanga. Oh, Bacolor, Pampanga uli. Now we're on Bataan. Nalagpasan na natin ang Pampanga. We still have 130 kilometers mahigit. So 3 hours pa yan mahigit. Dito tayo sa Dinalupihan. Na tayong Olongapo. Municipality of Dinalupihan. Lawak ng munisipyo nila oh. Sa Maynila hindi na magkasya yung mga sa mga service pa lang ng mga empleyado. Puno na to, luwag. Balik tayo. May nakita akong kainan. Let's go back. I'm hungry na talaga eh. Ito sana mura lang. Para makatipid-tipid tayo. Sana mura. O baka mapamura. Parking ba to, te? Parking ba to? Hindi. Doon. Daming ulam eh. Nakita ko lang maraming kaldero kaya minto ako. Kaya ulam natin. Anong meron? Uy, hindi lang na baboy. Gata uy. Munggo? Ano ba ito? Munggo nga. Mahirap pag na to. Mahirap pamili. Pa? Dine in. May sisig tayo, sir. Sisig, kare-kare, chicken, belly. Meron din po inihaw na isda. May grilled yam, pagkakasik. Ang taas to, dito? Ang dami. Inihaw na tilapia. Munggo. Dinuguan na lang tayo. Dinuguan na lang, te. Kain mo tayo. Gutom na. It's 9:40 na. Dinuguan. Nakasabaw ng sinigang.
Siguro makarating tayo doon mga alas 2, alas 3 na. Back on the road. 3 hours more. Nasa bundok na tayo. Ewan ko kung anong bundok to. Malamig na. Pero mamaya pagbaba nito mainit na ulit. Lalo pagdating sa Zambales. Malamig ang hangin. Marami kasing puno. Ganda oh. Rubicon. 5.5 million. Ewan ko kung anong lugar to, pero kung sama ng kalsada, parang kang nasa kabayo. Yung gara. Parang kang nasa madaming humps na. Tapos bumababa ng hagdan. Welcome to Olongapo City. Olongapo City Public Market. Dito na pa tayo. Tapos yung gate ng ng Subic Freeport. Alam ko meron din dito yun eh. Alam ko may gate din dito yun. Hindi ko lang alam kung saan. Tagal ko lang din napasyal dito. Eh, nasa left side natin, nalagpas na natin yung yung entrance and exit ng Subic Bay Freeport. So, packet na ulit tayo ng bundok. Papunta sa kabilang side ng Olongapo. Mainit na. Hindi pa makaakyat ang van. Ang kakaliwa ang van. Bitin na bitin. Dagat na. Pero malayo pa tayo sa ating pupuntahan. Malamig na naman ang panahon. Castillejos. Mahaba-haba pa rin. Welcome to San Narciso, the Philippine Merchant Marine Academy. Donated. Donated pala yun ng the Philippine Merchant Marine Academy. It's 11:25. Dami tayo na, no? Buti kumain na ako. Meron pa tayong 75 kilometers. Ganda na ng kalsada rito. Parang wala nang ganun dumadaan truck dito. Buong buong kalsada. Malapad pa. Nag-road widening. Bagong gawa yung gilid. Ang galing mga puno.
Ayan, back to the old road. Buti medyo ano, kulimlim. Sana ganyan lang hanggang mamaya. Probinsyang probinsya. Pwede walang helmet. Ang ganda ng lugar. Woo! Ganda ng simbahan ng ano, sa Narciso. Pero sarado. Hindi natin masilip. Lapad ng ilog na to. May nagyo-dredge dun sa harap, sa dagat. Lapad. Dito na yata yung mga ano eh, sa side na to yung mga cove, mga Nawangin Cove, yung mga ganon. Kasi yung bundok, alam mo nasa likod niyan yun eh. Ganda. Ang ganda rin ng panahon, no? San Felipe. Nakakawala talaga ng pagod yung ganitong lugar. Mapuno. Ewan ko lang pagpa-uwi na. Ngayon kasi excited, di ba? Ganda, lilim. Excited pa ako, kaya hindi pa ako napapagod. Di ako naiinip, di inaantok. Ano kaya pagpa-uwi? Diba? Kaso pagtagal nito, baka tanggalin na rin yung mga puno sa gilid. Sana hindi. Sana hindi mag-road widening na rito. Mainit na rito eh. Tapos pag tinanggal pa yung mga puno na yan. Welcome, Cabangan, Zambales. Doon tayo sa munisipyo ng Cabangan, Zambales. Yung ambience niya parang ano, parang mga bayan sa Mindoro. Na yung mga iniikot namin dati, ganito yung ano niya, yung datingan niya. Tahimik. Yung parang pagdaan mo sa mismong poblasyon nila, bayan. Paglagpas mo doon, wala na uli. Ano na uli, mga taniman, bukid, open area. Mga bawa rin yata dito yun. Dahil nag-ukay lang. So we are now leaving Cabangan. Ano kasunod? Botolan. Dito na tayo sa Botolan, Zambales. Ilang bayan pa ba bago tayo makarating?
Iisip ko kasi talaga pwesto eh. Sana merong maganda pang matira. Pag wala, yari talaga eh. Malaking space. Problema, pag hindi doon sa mapuno, doon ka sa open area, naku po, pag gantong oras, kawawa naman ang init. Kawawa naman ako. Pinuputol na rin yung puno rito. Dahil sa ano sa kuryente. Ngayon, ang mga pinutol yung mga puno. Delikado sa kuryente. Kapag may bagyo kasi, malaking problema yan pag may bagyo eh. Pag bumagsak yan, putol agad yung mga linya ng kuryente. Very good naman. I'm so excited, but I just can't hide it. Haha! Sarap! Tingnan ng kalsada! Tulimlim pa. Dito. Mamaya kaya. Woo! Parang ka nasa ano. Marilaki. Puno. Zigzag. Ganda ng kalsada. Hindi nga lang ganun kalamig. Pero same vibes. Malapit na tayo sa ano, sa mga bundok na natatanaw natin kanina na malayo. Ngayon medyo malapit-lapit na. Konti na lang. Another bridge, Bukaw Bridge. Ganda oh. Ang lapad ng ilog na to. Wow. Ito sa kabilang side niya. Maraming barge, parang maraming nag-dredge ng buhangin. Six hours na tayong nagmumotor. Masakit na yung leeg ko sa helmet. Kaya ayoko lang helmet na full face eh. Nakakangawit. Bigat. Bagay mura lang kasi ito. Hindi katulad ng mga mamahalin na helmet na magagaang. Ito kasi pag mura, usahan mo para kang ano, nagsuot ng ano ba? Inidoro mabigat. Mabigat, nakakangawit. Hindi na ako sanay. Saka 6 na oras na oh. Pahinga ko lang yung ano kanina, kain. 15 minutes lang yata yun. Let's go. Konti na lang. Botolan Municipal Hall. Sir Rizal. Init, my goodness. Sunog tong isang kaliwang braso ko. Maangat yung jacket eh. Nakikita yung kaprasos. Para ako may bracelet nito pagkatapos. So hot. Lumayo na tayo sa ano, sa bundok. Nandito na tayo sa Iba, Zambales. Capital town of Zambales.
Fresh air. Amoy palay. Pinaggapasan ng palay. So, nandito na pala tayo sa Palawig, Zambales. Palawig. First time ko makarating dito sa Palawig. Ngayon ko lang din narinig yung pangalan na Palawig. Kapag sana kami yung tour rito eh. Pwede kaya? Tagilid eh. Hanap tayo maanuhan, pagpahingahan saglit, masakit ng aking puwet, kaupo. So may magandang pwesto. Free. Nasa left side yung ano yun, dilim. Kaya pagligo, sana meron. Ngawit na ako. Hindi tayo. Rest. Pa tayong 15 kilometers. Laki manggahan ito. Mainit pala. Hindi mo na tayong tubig. Pahinga. Yeah. At ito na ang ating motor. Ganyan na itsura niya. Bagong linis siya nung nilabas ko. Ngayon ang dungis na. Kapal ng putik. Ay. Uy, lagpas tayo. Lagpas. Tayo sa kasi iglesia eh. Bago mag-iglesia dapat makakapasok tayo dun sa kaliwa. Hurry up. Let's go. Hindi ko napansin yung iglesia eh. Kanan tayo, kanan. Bakasyunan, Mango Farm, Mangalawa Island. Dito kasi meron isang island kasi rito eh. Yung Mangalawa Island. Ano siya? Parang 10 minutes away. Sakay ka ng bangka, 10 minutes boat ride. Hindi ko lang alam kung dun sa campsite, from there, pwede pumunta doon. Tatanong natin. Saka kung magkano, baka mahal. Diba? Masarap sana pasyalan yan. Ganda sana kung may drone, no? Wala eh. Sira. So meron na tayo mga more or less 9 kilometers sa campsite. Campsite. So, nasa bundok pala tayo. Yung kaliwa natin, bangin. Hindi naman bangin, mataas. Ayan, pati sa right side, no? Lalim. Para kang nasa doon, sa Kalaka, sa Kampanalig. Pero ito, ang ganda, oh. Chicken farm. Chicken farm na ba yun? Sa mga panabong. Yun na yata yun, mga Lawabe, Island. Nakalimutan ko agad yung pangalan. Ganda, oh. Ang daming parang may fish farm doon sa baba. Mga fish cage.
Nakakatakot dito pag gabi oh. Puro talahib tapos walang ilaw, walang ilaw. Yung biglang lalabas na lang dyan oh, pag gabi. Ito yung solar farm. Alam ko Japanese company to eh. Hindi ko lang alam pangalan ng solar farm na to. Nakalimutan ko. Lagay ko na lang sa gilid kung ano yung solar farm na to. Kung ilang hektarya. Saka kung di ako nagkakamali, magja-generate to ng 50 megawatts ng kuryente. Sa parang matatapos pa to sa 2026 eh. Medyo ano pa, malapit na. Malapit naman ah. Ang lawak niya no, ilang hektarya no. Diretso pa tayo, rough road. Yung formang to, hindi pala kaya to ng sedan. Ay siguro medyo mataas na sedan, pero yung kotse ko hindi maaari dito. Sayad ng sayad yung bumper nun. Ah! Nagubad akong jacket, ang init eh. Parang uulan. Biglang dumilim. Dumilim yung langit. Ay, salamat. Tapos na yung ano. Yan, turn right. Hindi ko lang alam kung malayo pa to o malapit na. Ah. In 600 meters, you will arrive at your destination. Yun daw, 600 meters, ayan na. Rough road ulit. Mabato. Malalaki kasi yung bato, yung nakakatakot. Baka tumama sa makina, basag. Hindi na makakauwi. Another gastos. Okay. Natapos na yung mabato. Meron pa pala. Hindi pa tapos. Parang alam, lumambot ba yung gulong ko? Posible naman, bago yan. Ayan, dito naman uli sa akin. Ito mahirap pag inulan. Tapos uwian. Dulas nito. Yung 600 meters na yun, mahaba pa yun. Pero may kalahating kilometro, layo nun. Tapos ganito yung kalsada. Dapat, dahan-dahan lang. Di ka man pwede magmabilis dito. Sana kung naka 4-wheel drive ka na sasakyan na mataas, pwede. Pero pagka ganito, kawawa. Kawawa ang motor. Kasi mamaya pag nandun tayo sa gate. Look at that. Papatay ko lang ng camera, binuksan ko ulit kasi ito yung dadaanan natin. Ito ang adventure. Pero inayos nila yun, naglagay-lagay sila ng mga bato.
para hindi hirap gaano yung mga sasakyan. Yeah. Tapos na uli. Ang galing nung nakabili na yun. May-ari ng campsite na to. Oh. Oh my. Ito ano na. May daan. Problem is, madulas yan. Madulas yan kapag basa. Ayan oh. Sira na siya oh. Pili tayo ng daan. Dumudulas. Pili. Ayan na. Challenge yung huli ah. Challenge yung huli. Meron pa pala. Nilang hapon. Doon pa yung Sitio Tangal. Thank you. Ito, sa gilid natin is ano na. Dagat na. Amoy mo na yung tubig alat. Ooh. Real adventure. You have arrived. Have arrived daw eh, wala pa. Mahaba pa oh. Mahaba pa. May kasalubong pa tayong truck. Gilid mo tayo. Ang dineliver nito. Hello po. And still rough road. Daanan kasi ng tubig yung kaya ganun. Galing sa bundok. Yeah. Ito ang adventure. Mas nakakapagod to kaysa yung biyahe ko ng 7 hours ah. Yan na dagat na oh. Guys, look. Ang dagat na yung gilid. Pwede na mag-camp dito oh. Kaso pag high tide, walang sasabitan ng duyan, meron. Pwede na magsabit dyan sa poste oh. Tubig na lang ang kailangan. Let's go. Konti pa. Oras na ba? 1:20. So, mga 7 hours nga. Tama ba? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7. 7 and a half. Kasama yung paghinto-hinto natin at pagkain. Ganda rito guys. Dito pa lang sa labas ng camp. Ganda ng lugar oh. Look. Ang sarap ang ligo. Ay. Tara. Makahanap na ng pwesto. Sana talaga may pwesto pag wala. Napakahirap nito. Parang wala lang pwesto. Pero dito na tayo. Welcome campers. First timers. Camp Sitio Tangal.
Magandang hapon. Challenging yung pagpasok. Mahirap. Mahirap. Adventure. Okay, saan na tayo ngayon? Saan na tayo pupwesto? Ang dami. Ang tao. Saan tayo lulugar? Ang daming tao. Ay, registration. Dami nag-register, pambihira. Magandang hapon. Diretso pa. Ang dami pala. Nasa ilan na tao dito? 300 plus. Ang dami. May pwesto pa ba? May pwesto pa? Nasa gilid na lang itong iba eh. Oh. Nahapon po. Dating din. Naman biglang flat. Look, ang daming tao. Malamang sa gitna ako pumwesto nito. Sa mga puno dyan. Dami. Hira. Kaya dito lang sa gilid. Kaya na dito sa gilid. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ang dali po. Wala ang gloves. 60 older sir. Maganda nakapapanood ko kayo kay Boy P. Sir. Puro kalaw, hindi naman. Nain ko nila si sir. Hindi po po. Top boss, thank you. May test na palabas? Ah, wait. Sir, Sige, sige lang po, sige lang po. Ay, sige. So, dito na tayo. Balikan ko kayo mamaya. So, punta na tayo sa pwesto. Pagka motor pala, doon sa hammock area. Meron silang tinatawag na hammock area. Doon, hindi po pwede dito sa may mga nagka-car camp. Iba yung pwesto ng motor, iba yung pwesto ng Tapos pag CR, eto. Pag CR mo, kitang-kita ka na lahat. Ah! Parang konti lang yung nag-motor camp ah. Ang laki ng tent dito. Nangapon po. Opo, pauwiin nyo na agad ako. Nasa taas. Pasok ko na kuya. Pasok lang po. May dadaanan pa ba? Yan po sa gilid ng hammock namin. Andito. Gilid lang po kayo. Saan? Sa likod ng hammock. Ayun, nandun na lang daw. Pero dyan? Kahiyaan na. Magandang hapon po. Pwede na. Magandang hapon.
Yes, sir. Wala akong kaibigan, walang gusto sumama sa akin. So, yun lang yung setup ko ngayon. Hammock, ang tarp. Hindi ko pa alam kung magte-tent ako sa ilalim. Pwede pa mag-tent dito eh. Bahala na mamaya pag sinipag. Pahinga muna. Tapos sa biyahe. So, dito na pala tayo sa Sitio Tangal. Tapos yun naman nag-vlog dito. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette.